Magandang araw po sa inyo. Buongiorno. Hello. Nandito pa rin po tayo sa Paris, France. Habang tayo nagbabakasyon, siyempre hindi natin matiis mga kababayan. Ang lupit po ng mga balita sa Pilipinas. Talaga nga namang sabi nga nila, ang ghost month ba tong August? Pero hindi pala ghost month, ito pala ghost project. Di ba? Gago! Naku naman, pambihira nga naman sa bayan natin talaga. Kakaiba rin. At ang dami ho nating nalaman. Ito'y sistematikong korupsyon na nagaganap sa ating bayan. At alam nyo mga kababayan, nung pinanonood ko talaga habang ako'y nagkakape ng double shot na espresso dito sa Paris, France, pinapanood natin yung mga video, yung kay Marcoleta, tapos yung kay Lacson, yung mga sinasabi, yung mga pagdinig do sa hearing. Alam nyo mga kababayan, ang unang reaction ko talaga ay ganito na ba talaga ang Pilipinas? Wala na ba talaga tayong pag-asa? Bakit yung korupsyon ay tila parang may basbas mula sa gobyerno? At ang nakakainis pa dito mga kababayan, yung malupit na sagot ni Marcos. I'm angry. Sinong niloko mo? Gago! Wala kaming pakialam sa emosyon mo. Ayoko talaga magmura pero napapamura ako Nung nakita ko yung reaction ni Marcos tungkol doon sa mga pagdinig, pati doon sa lintik na ghost project, ang sagot niya, I'm angry. What the Gago! Muntikan ko na talagang mamura Sabi ko, wala kaming pakialam. Kung galit ka, wala kaming pakialam. Gago! Ang kailangan namin ay konkretong gagawin mo. Wala kaming pakialam sa emosyon mo. Kasi kung emosyon mo, sasabihin mo lang, galit ako. Galit din ako Anong gagawin natin? Pare-paro tayong galit. Gago! Di sana mag-vlogger ka na lang. Sa bagay, vlogger. Gago! Vlogger ka naman. Kasi kung yung galit lang, kami lang ang may karapatang magsisisigaw at magagalit. Ikaw, dapat kang kumilos. Yan ang trabaho mo bilang Pangulo ng Pilipinas. Hindi, galit ako. Anong pakialam namin sa galit mo? Hindi yan ang kailangan namin. Ang kailangan namin, gumalaw ka, kasuhan mo yung dapat. Kasi, alam mo, ito nakakapagtaka, mga kababayan. Galit-galitan tong presidente na to. Sa totoo lang, mga tauhan naman niya yan. 'Di ba? Ano ba nangyayari diyan? Una, ganito yan para lang ma-explain natin. Kaya nga si VP Sara Duterte binuking si Marcos. Naku po, antayin ninyo tungkol dito sa flood control project yung reaction ni VP Sara Duterte. Kasi ganito yan. Yung budget nagsisimula yan sa DBM, 'di ba? Sa madaling salita sa executive. So ibig sabihin niya, DBM yung departamentong ng nagmamanage ng ating budget, yan po ay nasa ilalim ni Marcos. So mag-uusap-usap sila. Ito budget, bla 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 bla. Tapos pag-uusapan niya sa Senado, pag-uusapan niya sa Kamara, tapos pagsasamahin sa BICAM, tapos yung small committee na tinatawag hanggang didesisyonan, di ba? Tapos magkakaroon ng allotment doon sa mga distrito. Yung mga lintik na mga animal na humingi ng budget para sa kanilang lugar, yung mga congressman, mga putang ina ninyong mga congressman kayo na patuloy kayong humuhut-hut ng pera ng taong bayan at humihingi kayo ng pera, di ba? Hindi pera, proyekto. Tapos doon na kayo kumakatkong sa proyekto. Yeah? Pero ang tanong, saan ba nanggagaling yung pera? Ang pera ba ay nanggagaling sa Kamara? Hindi. Ang pera ba na tax ng taong bayan ay nagbabayad ba tayo sa Kamara? Hindi. Tayo po'y nagbabayad sa gobyerno, sa eksekutibo. Ibig sabihin, sa eksekutibo tayo nagbabayad ng tax natin sa BIR. Tapos yung BIR, yung budget natin, aalagaan niya ng DBM. Tapos yung DBM nag-allocate. Tapos eventually nagpapatubad ng mga proyekto ay ang DPWH. So sa madaling salita, ang talaga may hawak ng pera ay nasa executive. Tapos sasabihin mo, galit ako. Anong galit? Sandali, kanino ka gagalit? Galit ako. Kanino ka nagagalit? Sige nga. Pakipaliwanag nga sa amin, kanino ka nagagalit?
Wala kaming pakialam yung galit ako. Anong pakialam namin dyan? Kanino ka nagagalit? Puro tauhan mo rin na nagdidesisyon kung saan mapupunta yung pera na yun. Sabihin na natin inimpluwensya ng mga lintik ng mga congressman. Okay, fine. Meron silang partisipasyon dyan or else iipitin yung budget. Pero why yung mga tauhan mo pumapayag na magkaroon ng porsyento itong mga congressman? Sabi nga, it takes two to tango. Alam niyo yung kasabihan na yun, di ba? Yung halimbawa, kung nga rin nangangalunya ka, lalaki ka, nangangalunya ka, may asawa ka. Tapos nung nabuking ka ng asawa mo, ang sagot mo, kasi siya inakit niya ako Yeah? Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng ang sagot mo, hindi, inakit niya ako. Kumending-kending siya dyan, tapos nagsuot ng maikling shorts. Tapos tumuwad, na may pinulot bigla, may tumuwad. Ayun, biglang napaano na ako, Hindi pwedeng ganun. Sasabihin mo turo-turo, it takes two to tango. Ibig sabihin, hindi pwede yung babae lang ang akit. Pumatol ka. Pinabayaan mo. Pumasok ka sa eksena. Pinasok mo yung kuweba. Di ba? Ito hindi ito bastos Sinasabi ko lang hindi pwedeng nakikipagtali kang mag-isa. Siyempre laging dalawa yan. Di ba? So ano ibig ko sabihin? Parang ganun din po pagdating sa proyekto. Hindi pwedeng nakikipagtalik lang yung kamera. Sila lang ang may kagawan. Hindi naman pwedeng ang may kagagawan lang din DPWH. Pareho yan. Nagkukuntsabahan yan. Di ba? Camera, DPWH, yung project, nagkukuntsabahan sila. Pati yung contractor, nagkukuntsabahan sila. Hindi pwedeng sisihin mo lang sa iisa yan. Threesome pa nga yan Kasama dyan yung contractor DPWH, contractor, at yung congressman. Di ba? So sama-sama yan. Hindi gagalaw yan nang walang kuntsabahan sa isa't isa. Siyempre, sino mag-a-approve ng project? Sino maglalagay ng budget doon? Baka nga kasama pa yung hindi natin alam, yung iba pang mga nasa gobyerno na humahawak ng pera ng taong bayan, baka kasama pa yun dyan. Hindi pwedeng, wala lang yan. Ano ito, bigla na lang, bigla dumating na pera, tapos biglang binulsa na, hindi ganun yun. Meron niyang way of doing it. Kaya yung sasabihin mong galit ka na, anong kalokohan yan? Panoorin natin to kasi bago natin i-discuss yung ni Pangulong Duterte. Pangulong Duterte na. Si VP Sara Duterte, di ba? Bago natin panoorin muna natin itong reaction ni pangalan nito, ni Marcos. Hindi na nakapagtimpi si Pangulong Bongbong Marcos ng wala ni isang semento sa pinagawa umanong concrete river wall sa Baliwag, Bulacan. Higit 55 million pesos daw ang inilaan para sa proyektong yan. Tingin ng Pangulo, balinaw na isa itong economic sabotage. Narito ang Express Report ni Hannibal Talete. Alam mo itong Pangulo na ito na puro daldal, economic sabotage yan. Galaw din. Hindi pwedeng puro daldal, galaw din. 55.7 million pesos. Hindi na ito campaign, hindi na ito eleksyon, nakaupo ka na. You have the power to do it. Huwag kang puro daldal. Ganyan umano kalaki ang inilaang budget sa pinapagawang concrete river wall sa Barangay Pier sa Baliwag, Bulacan. Pero nang personal na inspeksyonin ni Pangulong Bongbong Marcos kanina, wala namang itinayong proyekto sa ulat na natanggap ng palasyo mula sa sumbong sa Pangulo. Itong Hunyo pa raw nang makompleto at mabayaran ng buo ang nasabing flood control project. Pero ni katiting na semento o hollow block, walang tumambad sa inspeksyon ni PBBM. Bagay na hindi lang daw niya ikinadismaya kundi ikinagalit pa. I'm getting very angry. This is what's happening here. Then dahil hindi naman, paano naman, pero wala. Nakakairita yung arte nitong parang wala kang pakialam dyan. Galaw-galaw ka, kasuhan mo, tanggalin mo yung mga taong involved. Wala naman, para kang batang umiiyak dyan. 220 meters, 55 million. Alam mo yung batang nagwa-wine? Yung batang pinalo? Parang ganun. Pakialam namin dyan. Gumalaw ka. Kasuhan mo. Sisantihin mo. Diba? Hindi yung parang ang datata, hindi maintindihan. Completed ang record ng Public Works.
Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Tapos yung mga iba namang mga tao nagpapaniwala kagad sa arte. Sa pag-iinarte ito eh. At totoo lang, acting lang to. O, tapos mamaya party-party na sila uli. Sa Malacanang. Di ba, saya-saya na nila sa Malacanang. Pero dito, Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit Sabi ko ng Pangulo, isa umano itong pananabutahe sa ekonomiya. So immediately, that's a falsification. o alam mo palang economic sabotage yan eh. Bakit di mo kasuhan? Pangalanan mo. Ano ba? Kasuhan mo, pangalanan mo tulad ng ginawa ni Pangulong Duterte noon, di ba? Pinangalanan niya, nilipat niya yung mga district director ng mga DPWH, pinag-aalis niya yung palipat-lipat. O. Pangalanan mo, wag kang puro para kang nangangampanya eh. So that's already very big violation. Yung utang ng gobyerno ng Pilipinas, ng Republika, ay mababawasan kung naging maayos lahat itong kasi ngayon babalik. Parang hindi siya yung nakaupo, sino sinisisi nito? Yung mga utang, mababawasan talaga yan kung Sino ba nangungutang? Sino ba presidente? Ikaw ba presidente? Nakalimutan mo na ba na ikaw ang presidente? Ano to, amnesia? Nakalimutan mo ikaw ang presidente ng Pilipinas at puro ka na lang pangsisisi? Hindi ka gumalaw? Nasa iyo ang kapangyarihan. Nasa iyo ang lahat ng masasabi nating tool. Like, mandyan ang pwede mong pakasuhan. Di ba? Pero, natatay ako. Parang ganun eh. Ano natin ngayon to? Saan napunta yung pera? Ewan ko sa'yo. Kakasuhan natin sila. Oy, sus, puro daldal. Ang tagal na niyan. Ang dami mo ni siya sabi dyan. Ang tagal na niyan. Ba't di mo na lang gawin? Hindi yung puro ka-interview, nagalit ka. Ito namang mga media, utu-utu din. Sabi pa ng Pangulo, hindi raw nila makita ang kontrata ng mismong proyekto. Posibleng pinaghati-hati umano ito sa iba't ibang subcontractors, kaya hindi matagpuan ang mga record tungkol dito. May isa rin daw ginagawang proyekto sa tabi ng Ghost Project, pero tila hindi pa rin matapos-tapos. Parang nagtuturuan ngayon yung dalawang kontratista. Parang ikaw, nagtuturuan. Di ba? Tinuturo mo sino may kasalanan, yung kontratista ba? Hindi. First of all, the money of the Filipino people ay wala dun sa kontratista. Sisi kayo ng sisi dun sa kontratista. Okay, sige. I don't have problems. Tama yung pinangalanan mo yung mga kontratista. Okay yun. Sige. Pero again, sino ang nag-a-approve sa mga kontratista? Sino ang nagbibigay ng proyekto doon sa mga kontratista? If you're saying, palpak itong mga kontratista na to, sino ho ba ang nag-a-approve niyan? Ako? Tayong taong bayan? Sino? Di ba? Yung departamento mo din? Yun ang kadil nila eh. Yung mga kontratista sinasabi niya, ang kadil nun, etong DPWH. So, ano to? Tanga-tangahan lang? Ano to? Walang alam? Di ba dapat ang kasama mo nga dapat dyan, DBM. Dapat kasama mo nga dyan, yung sekretary mo. O, ano nangyari dito? Ikaw ang in charge dito Bakit ito ganito? Dapat ganun. O, asan yung district, director ng area na to? O, ikaw, bakit ganito to? Bakit mo inaproban to? Hindi yung galit na ako. Anong pakialam namin sa galit mo? Diba? Hindi babalik ang pera sa taong bayan dahil sa galit mo. Walang mangyayari sa pera ng taong bayan dahil galit ka. Kailangan mo ay kumilos ka. At sinasabing hindi maituloy ito hanggat magawa ito. So nakikiusap. Ewan ko, basta meron daw silang usapan na itutuloy ngayon. Wala talagang kwento itong presidente. Ito, ewan ko, meron silang usapan na Eto na lang halimbawa, di ba? Yung kay Pangulong Duterte, pagka hindi, ito again, it's not because I'm a Duterte supporter. Alam mo, kaya din ang taong bayan gusto si Pangulong Duterte dahil yung kanyang klase ng di ba?
Pag may sinabi siyang, ito, ayusin nyo ito o bukas lahat kayo walang lisensya. Di ba? Ginanon niya yung yung mga internet. So bumilis yung internet. Yung sa airport, may nahuli, ayaw nyong tigas ng ulo nyo, tanggal kayong lahat. As in, kaya mo yun eh. Kapangyarihan mo yun bilang Pangulo. Ikaw parang, eto kasi, tuturuan itong mga animal na ito. Ito. Pakialam namin. Hindi namin kailangan ng tao na sisisihin lang ng sisisihin ibang tao. Gumalaw ka, kumilos ka. Ito, ngayon kung titignan ninyo yan, nabot na tayo ng tag-ulan. Kung titignan ninyo, kung abutin ng bahayan, daglag ka agad yung pader na yan. Hindi tatagal yan. So, substandard pa rin. Tiniyak ng Pangulo na mananagot ang mga kontratista ng ganitong ghost project. Alam mo, kasi baka sabihin naman bigyan mo muna kasi ng chance sa banat bay. Masyado ka namang, kasi ang tagal na po. Ang tagal na po. 3 taon na, mag-4 na taon na. Napaka-obvious naman na ginagawa ito para dun sa susunod na i-appoint o i-anoint niya na tatakbong presidente. This is all about politics. Ngayon na lang kumikilos yan kasi alam niyang lame duck na siya. Dahil alam niya, olat sila nung nakaraang eleksyon, kaya na siya kumikilos ngayon. Diba? Para nga sa, pakinggan niyo yung sagot ni VP Sara Duterte sa mga diskarte ni Marcos na ganito. Kawawa raw ang mga residente malapit sa lugar dahil sila ang babahain. Sa kanya namang vlog, sinabi ng Pangulo na napa-blacklist na ang Sims Construction Trading na nasa likod ng proyekto at kakasuhan din daw ang nasabing kumpanya. Suspindihin at kakasuhan naman ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Acts and Falsification of Public Documents ang mga opisyal na nakipagsabuatan para mabayaran ang hindi naman ginawang proyekto sa Bulacan. Nagbabalita mula. Alam mo, mga kababae, baka sabihin nyo iba dyan kita mo na kakasuhan. Oo, we all know na ganyan si Marcos. Daldal lang ng daldal. Yan nga yung problema 'di ba? Yan hindi dahil tayo ay pessimistic na parang negative naman masyado tayo, ganyan hindi natin bigyan ng tsansa yung Pangulo, hindi sa ganon. Okay? Mahigit kasi isipin niyo to Noong una binabati ko siya, sabi niyo wala pang 100 araw nag-100 araw na. Sabi, wala pa 1 taon Nag-1 taon na. Wala pang 2 taon Nag-2 taon na. Wala pang 3 taon Pangilang taon na gusto nyo? Patapos siya? Tsaka tayo mag-antay ng resulta? Kaya hindi mo masisisi ang taong bayan. Ganito ang reaksyon sa mga walang kwentang lengguwahe o emosyonal na salita ni Marcos. Kasi pasong-pasong na kami sa ganyang klaseng binibitawan ni Marcos na lagi na lang sasabihin niya, ganito gagawin natin, ganito gagawin. Pakialam namin, paulit-ulit mo na sinabi yan. Gawin mo na lang. Huwag ka ng maraming daldal. Ang dami mo pang daldal. Magtrabaho ka na lang, gawin mo na lang, kasuhan mo na lang, taba ipakita mo, tinanggal mo itong mga pangalan na ito, eto yung mga may kagagawan, wala na sila sa pwesto, eto kaso nila, eto ginawa nila, sisiguraduhin namin na dire-diretso ito, eto na yung kaso. Hindi yung, hindi, kakasuhan natin yan. Hindi, natin yan. Tapos ang bagal mong kumilos sa madaling salita. Ang bagal mong kumilos. Di ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera
nabaluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo